And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome to your favorite noontime show. This is your Baptist Lunch program. Man. And once again, we are back on air. And today is Thursday. Let's get excited for our topic na meron tayo. And particularly, this is for you young people. Kaya team focus, team preparation. Join me here on this program, on the comment section. Just type what you want to type there. Gusto yung mga musta. At hindi, higit sa lahat, yung inyong realization sa ating pinag-uusapan ay magkita-kita po tayo dito. Join us here and maganda ang pag-uusapan natin sa tanghaling ito. And of course, North, South, East, and West corner, thank you for being with us and waiting for us. Kaya keep tuning in, and I believe that this will be a great blessing for everyone. Alright? Oh, you will be here dito pala. And of course, thank you for being with us. Be with me pala. Tagal ng flight eh. Oo, masyado tagal ng biyahe mo para makasama ulit sa Baptist sa isang taon, no? Oo. I hope they like the new setup na meron tayo dito, ha? Talk show. Yeah. Ito ay kaibigan, no? Usap tayo. Yeah. Anyways, again, as I said, brethren, this will always be a great blessing for all of us. And maganda ang ating topic, ministry and family, and particularly yes. Ministry and family. This is focused on you young people. Lagi natin pinag-uusapan. And by the way, antabayanan ninyo, inuulit ko, antabayanan ninyo ang ating darating na mahal na araw. Oh, yes. Ang darating na Thursday and Friday. Sila sa mahal na araw. Yes. Actually, talagang napuyat ako kakaisip. Hanggang ngayon, wala pa. Kailangan ko pang ipanalangin na maigi. Pansin ko nga eh. Napaalis ko na lahat yung pumunta ng suwal. Hindi pa ako nakakaisip. Sabi ko nga, gigising ako pagdating ni Pastor eh. Wow. Yun. Napanalangin ko naman at least may representative tayo. Sino? Ay, di pala mo, di pala nakita. No? Gising siya, pero hindi nakita. No? Ano yung magaling siya, Pastor? Nag-ooperate para for family time na eh. Kasi 6, na siya dumating, pasado eh, di ba? 6 na siya umalis. Yeah, tama. May naabutan niya daw siya duty in tulog. Pero hindi yun yung duty that time. Yeah. Anyways. Again, bati ka muna kasi matagal-tagal kayo hindi nakasama dito. Oh, yes. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Yes. Salamat pala sa pagdayo mo dito mag-setup. Kasi meron pa akong coffee holder. Oo. Napakaganda. Ano yan, sir? Tsaka nagsasalita yan. Nara. Nagpapaalam yan. Akasya yan. Akasyang inanay. Akasya inanay. Sige. Bati ka muna. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At maganda na muli po tayo nagkasama-sama dito sa ating pong programang The Baptist Lunch, and it's good to be back once again. At it's good to have you back. Yes, thank you sa pag-imbita sa atin. Medyo skeptic ang ating schedule. Tama ba? Hectic. Hectic. Sorry. So anyways, mga kapatid, na-miss ko kayong lahat dito sa Baptist Lunch. At usapang kabataan, and alam nyo naman yan, paborito natin yan. Okay? So kaya keep tuning in. Young people, team focus, and the preparation ay makinig na maigi. At dito, hindi tayo dito, yung tawag din, sir, yung, yun, naalala ko na. Basta, tandaan nyo, team focus, every time na team focus and team prep, every time na napaghahalata na akong pang Thursday lang ng gabi, puro team focus ako eh. Every time na magkakaroon tayo ng programang pangkabataan, lagi nyong bubuksan ng inyong puso't isipan. Okay? Yeah. Ano man ang kalagayan nyo bilang isang kabataan ngayon, kumikita man kayo ng malaki o sikat na kayo, sige kayo na. Sikat. Okay? Sikat. Kasi nung sumikat yung araw, nagpasikat sila. Yeah. So, kung ano man ang kalagayan nyo ngayon, isang tabi nyo lahat yan dahil kahit kailan, ang pinakamaganda pa rin mangunan sa buhay nyo yung salita ng Diyos. Just why, keep tuning in. Break time sa mga estudyante. Magyaya kayo na manood. Team focus or team preparation sa katrabaho ninyo, send me picture sa inyong mga GC. Yan. Of course, alam ko sama-sama ngayon, hindi ako nagkakamali, nagsasama-sama ngayon yung aming warfare unit sa area. Nag-saturate sila kanina, shoutout na ita ko sila Ma'am Aba. Of course, kasama yan sila nila Ma'am Yang. Sa area sila nila Ma'am Rochebet. Yan. Shoutout to Sir George. Maraming salamat. Thank you for being with them. And of course,
Sir Michael, of course, De La Cruz, yan, kasama nila. Marami sila kanina, marami. Gumagawa ang Diablo pero hindi na nanalo. Sinira yung ni Ma'am Genesis eh. Yung e-bike? Sinira yung e-bike. Ako, masaya ako nung sisira ang e-bike. Joke lang, Ma'am Genesis. Joke lang. Hindi, ginagamit sa gawain. Batang-basa. Yeah. Yung mga national anthem na yun. Anyways, again, dito na tayo sa pinag-uusapan natin about ministry and family. Yes. Sa hindi mo natatanong, nung mga panong wala ka, ang mga diniscuss ko dito ay... Hindi ko alam kung tama ba yung pagsali ko. Yan. Here din. Yung team mo din daw ng warfare unit. Alam ko yan. Ano ba tawag sa Soul Winning mga batang pasaway. Yan. Pagsamayan mo naman si Florella at si Michael. Papasaway sa barak. Hindi. Mababait na yan eh. Yan. Shoutout sa'yo sa Team Housing, si May at Micah. Yan. Ayaw ko kung kasama nila si Marian ngayon. Rivera? Yan, may shooting lang kasi sa McDo eh. Hindi ko lang kung kasama nila si Marian. Nasaan ba nila? Pa nila yung motor with Montalegre. Ito alam ko, di ba Montalegre. Doon yan, di ba? Kaila Marian? Doon yan kaila Marian. Yan. Shout out sa inyo, alright? Okay. Yan. Anyways, baka masipa. Hindi kasi nasa baba. Okay. Oo nga pala sa setup natin. Baduy mo? Alright. Ay, naku. Anyways, again, ito na nga pinag-uusapan natin, ministry and family. Sa hindi ko natatanong, alright? Ako natatanong sa sarili ko. Hindi mo sa'yo natatanong. Ang focus natin dito, of course, sa inyo, young people, ang napaganda pag-uusapan natin dito, at lagi natin pinag-uusapan, ano ang nagagawa ng ministry sa buhay nyo, young people? Actually, sabi nga namin ni Pastor Hill, malawak na usapin ito eh. Okay? Malawak na usapin itong ministry and family. Pag pinag-usapan natin ang kahalaga ng ministry, alam niyo naman, nabibless tayo. Yun nga na series of lesson ni Pastor every Wednesday. Talaga naman. Sabi ko sa iyo ay talagang napakaganda nito at talagang hindi nyo pwedeng ma-miss. Kaya sa inyo ng mga hindi nakaka-attend, by the way, ng actual, at again, try to watch the replay. Huwag niyong i-miss yan. I'm telling you, makakatulong sa bawat isa yan. Lalong-lalo na sa pamilya. And this time, particularly for you young people, Team Focus, Team Preparation, ministry, tinutukoy ko dito lagi, Sir Maki. At pinag-uusapan every Tuesday and Friday, ang nagagawa ng ministry sa attitude. Attitude ng sa parenthood, sa mother, noong nakaraan, sa mother, sa father, then last Tuesday as a wife, and then sa Friday as a husband. Ngayon naman pinag-uusapan natin lagi dito, anong nagagawa ng ministry sa buhay ng young people, particularly on the attitudes. Amen. Binanggit ko yan noong nakaraan. Generalize ko yan. Pero ito sa pinakamaganda pag-uusapan natin ngayon, in fact, kung nakikita nila sa aking share your thought, yan. Malalaman ninyo kung anong pag-uusapan natin ngayon. Ministry, ang nagagawa ng ministry sa inyo young people, it helps you particularly build your dignity. You see, alam nyo young people, ito ang nakakalungkot sa maraming kabataan sa panahon ngayon. They don't care about dignity. They don't care. Alam nyo, let me define to you. When we talk about dignity, kasi Sir Maki, we're talking about true honor. And this world has their honors. Kumbaga yung respeto na ginigain nila, na ginagawa ng mundo para mag-gain yung honor, mag-gain yung respect, anong ginagawa nila? It's actually an unbiblical way. It's more of what they are doing. Di ba? Kung mapapansin mo, kumbaga parang sinasabi sa mundo, makikita natin, respetuhin mo ko dahil ito yung ginagawa ko eh. Respetuhin mo. Well, there's nothing wrong with that. You will really gain respect or you will really earn respect on what you are doing. But the point is, the most important thing is, you have to make it sure if what you are doing really points you o dinadala ka ng iyong ginagawa saan? Sa salita ng Diyos. Dinadala ka sa paglapit sa Diyos. Kasi minsan makikita mo, Sir Maki. Tignan mo, young people, listen. Sabihin na natin na what you're doing. May work ka, what you're doing as a student or as a working single or as a working single na young people, sinasabi ko sa inyo ito, in preparation, I'm talking to you. Maring may respeto ka sa ginagawa niyan. But again, wag nating alisin yung sinabi ko last time that ministry will help you stay in your right track bilang isang Kristiyano. Kaya nga, yung dignity na dapat na nakukuha mo or yung honor, yung respect na dapat nakukuha mo ay dapat align din
kung saan ka dinadala ng or saan ka gustong dalhin ng Diyos. And God is using, young people, listen to this, God is using the ministry para madala kayo ng Diyos sa dapat niya at sa gusto niyang dalhan sa inyo. You see, kaya tinan niyo minsan, naaayawan natin yung mga bagay, naaayawan niyo yung mga bagay-bagay na pinagdadalhan sa inyo ng Diyos. Na naging negative kayo, nag-excuse kayo, you don't even want to be involved sa ministry for the reason ng ano? For the reason of, one specific reason is that hindi nyo nakikita na doon kayo gustong dalhin ng Diyos. You thought that the way you want to live your life is how God wants you to live your life. In fact, ganyan ang ano sa mundo eh. Ganyan ang sigaw ng kabataan sa mundo. Kung paano kay papamuhay ako, ang buhay ko ngayon, at ay doon yung kung saan ako gustong dalhin ni Lord. Di ba? Ganyan lang, makikita niya yung mga family. Alam kong hindi man ganun exactly yung pagkakasabi, but yung implication, the way na marinig mo to sa maraming mga young people, Sir Maki, lalo na sa mga influencers, kumbaga, sa mga rinig nyo, sa mga may pangalan sa industriya. You see? So, kaya ko sinasabi sa inyo, young people, because most of the time, sabi ko nga, ito yung naririnig natin. See? So, pag pinag-usapan natin dito, again, we are talking about dignity here, the true honor. At hindi lang yan, Sir Maki. Ministry will not only help you build a true honor, but also, ang kagandahan dito, another meaning is the elevation of mind. Yan ang sinasabi ko. True honor, maaaring pwede bang sabihin ng mundo na, oh, we can get that by what we are doing. But here comes the elevation of mind. Pag sinabi na ng elevation, ay hindi, palagay ko naman, hindi ko na kailangan pang magpahirapan tayo dito sa pag-unawa sa elevation. Pababa elevation, yan, hindi. Elevation, pag pinagsabi, elevation, pagtaas. Yun. You see, yung pagkakaroon ng mataas na kaisipan. Tama. And I'm not talking about something that you can brag. Yun. Hindi ko tinutukoy dito yung elevation na pwede mong ipagyabang. No. Elevation of the mind, it simply talks about yung maturity ng mind mo. That's it. You see, and young people, if you're going to pay attention dito sa pinag-uusapan natin, you know the truth that this world will never help you na magkaroon ng mataas na antas ng kaisipan pagdating sa pamumuhay. It's because the mind of this world is only based on the temporal things. That's right. Anumang pagkaisipan na nakabase sa temporal na bagay, kailanman hindi yan aangat. Hanggang dyan na lang yan. Amen. You see, now, kaya pagdating din naman, Sir Maki, pagdating sa spiritual growth, the same thing. Kapag ka ang isipan mo, ay, yan yung sinabi ko kagabi sa mga kalalakihan, di ba? Ang pinaka-problema is that hindi na salita ng Diyos ang nag-elevate ng isip ng mga young people ngayon. Nawala na. Passive na kayo sa ginagawa, dinadala sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, ano nangyayari? Imbis na mag-elevate yung mind mo, kapantay lang kayo mag-isip ng mundo. Kaya nga yung dignity nyo bilang isang Kristiyano, yung dignidad ninyo bilang isang Kristiyanong kabataan, hindi nalalayo o kaparehas lang ng dignidad ng mga kabataan na nasa mundong ito. You see, you don't have any sense at all ng honor, respect for your own self. Wala ka na nun. You see, unti-unti nang nawawala sa inyo. Hindi mo man, sinasabi ko nga sa inyo, last time ginamit ko ditong illustration, last Thursday, I use it as an illustration. I have observed young people na ano nangyayari. Nung una, hindi mo siya makikitaan na interesadong magpo-post ng kanyang selfie. Magma-my day ng kanyang selfie. She doesn't even care about that, but later on, dahan-dahan na. You see, nakikita ko na, uy, Mambira, mukhang bago to. Okay, walang problema dyan. Eto na ngayon, may kasama ng kaibigan. Eto na ngayon, yung mga gestures sa selfie, pabebe na. Ayun na, nagsisimula na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Paano mangyayari yan? Kapag ka wala, paano nangyayari yan? Pag wala ang kaisipan nyo sa salita ng Diyos. At sinong makakatulong sa inyo? Or ano ang makakatulong sa inyo para manatili ang inyong mind sa salita ng Diyos? Makapag-focus ang inyong kaisipan at hindi kayo maging passive sa salita ng Diyos.
walang iba kundi ang ministry. Because if you took ministry seriously, or if you're going to take the ministry seriously, as I said a while ago, yan ang magpapanatili sa iyo sa dapat mong lakaran. In other words, diyan ka lang niya pagtutuunin ng pansin. Yung isip mo, diyan lang nakafocus. Kasi pagka ang ministry, hindi nyo sineryoso, binaliwala nyo, ang isip nyo magiging hocus-pocus. Yan ang nangyayari. Kaya ngayon, ano nangyayari? Sabi ko nga sa inyo, if you're going to define the word dignity, sabi ko nga sa inyo, it is a rank of elevation eh. Sa labas, sa mundo, pag sinabi mong dignitaries yan, ibig sabihin yan yung may matataas na pwesto. You see, they are in the elevated rank, elevated position. Young people, let me remind you, you are not of this world anymore. You see, you are already a heavenly citizen. You're already not of this world. Kaya tingnan nyo. Okay, binamit natin yung 2 Corinthians chapter 6, verse number 3. Giving no offense in any, sabi ng Bible, in anything, that the ministry be not blamed. Alright? Now, kung titingnan nyo, binigay ko na sa inyo ang paliwanag ng verse number 3 na yan. Pero tingnan nyo, gusto kong pansinin nyo this time, if you have your Bibles with you, try to open it. Sana nandiyan ka katabi ng kaibigan mo sa school mo. Try to open it at makikita nyo kung paano dito, Sir Maki, sa context na ito, na sinasabi ko sa inyo na yung ministry ay nagbibuild ng dignity. Tingnan nyo ha? Because in chapter 6, verse number 1 hanggang verse number 10, yan yung summary about the ministry. And mula verse number 11 hanggang verse number 18, anong mababasa nyo dyan? Separation. Ang mababasa nyo dyan is the appeal to separation and cleansing. Naunawaan nyo na ngayon? Kaya nga, ministry will build you through honor. Ministry will elevate your mind. Bakit? Ministry will separate you and ministry will cleanse you. Sabi nga ni Pastor, di ba, sa full-time staff, anumang hindi pang full-time, huwag mong i-entertain. That's right. You see, ganun din naman. Ilagay natin sa Kristiyanong pamumuhay natin. Anumang hindi issue ng Kristyanismo na tinuturo ng Biblia, alisin mong sarili mo doon. You see, now kaya ako sinasabi yan, the whole context itself, ministry and then separation. Because dito sa context na ito, kung titingnan natin ang buong implication ng chapter 6, ministry will separate you. Amen. Bakit? Because ministry can give you true honor. Ministry can keep you in the right track. Ministry will help you focus on God. Ministry will help you prepare for the future life. Amen. You see, kaya nga ang ministry will separate you and can help you be cleansed. Amen. Ano yung makikita nyo dyan? Sa verse number 14, be ye not unequally yoked together with what? With the unbelievers. Pinaliwanag ko yan sa Team Focus. Diniscuss natin yan kung maalala nyo Team Focus. Sa verse 17, ano sabi dyan? And wherefore come out from among them and be ye what? Separate, saith the Lord. You see? Maliwanag yan. And touch not the unclean thing and I will receive you. Amen. You see? Ito yung sinasabi ko sa inyo, young people. Team Focus, Team Preparation. Ministry will build your true honor. Ministry will elevate your mind. Ministry will elevate you from this world. Because sabi ko nga sa inyo, it's not about pride, Sir Maki. It's about how God separates your life so that you will have the true honor, you will receive the true respect, and you will have that elevation of mind. Amen. Hindi ka magiging kapantay mag-isip ng mga kabataan sa mundong ito. Yun. Team Focus, Team Preparation. Hindi. Kaya nga sa Team Preparation, anong tinuturo sa inyo? Biblical principles, biblical principles, biblical principles. Because ito nga, tinan nyo, Team Preparation. Shout out sa mga kalalakihan na Team Preparation. Let me talk to you for a while. You see? Because medyo I'm not saying this para to condemn, you know. No, wala. I'm here trying to help you. Team Focus na kalalakihan. Or let's just say the whole team preparation. I mean, the whole team preparation. You see,
you're not giving time for the ministry. Yung hindi mo pagbigay ng oras para magkaroon ka ng ministry, sagad-sagad kang magtrabaho, kailangan kumita, kailangan ganito, ganyan, ganyan. You see, because later on, magpapamilya eh. Alam mo yun, Sir Maki, kailangan may pampapagatas ka eh. Minsan pa, mamimiloso po pa yan. Hindi ka naman papabibigyan hindi ka naman magkakagatas sa Bible eh. Di ba? Minsan may mga ganyan pa kayong, kapag inatake pa kayo ng kakarnalan nyo, may mga ganyan pang kaisipan, may mga ganyan pang buka ng bibig. You see? Now, kaya ko sinasabi, tinan nyo, kaya ngayon, ano nangyayari, Sir Maki? Pag prepare ninyo ng pagpapamilya, ang paghahanda ninyo sa pagpapamilya ay hindi nahihiwalay sa paghahanda ng mundo. Nakuha niyo yung punto. Kaya ngayon, tingnan nyo, ito, nare-realize ko marami ako nakikita dito Marunong kayong dumiskar, ito na, panliligaw na sa mismo, sa usaping panliligaw na. Marunong manligaw sa pamamaraan ng mundo, pero pag dinaan mo sa panliligaw ng Biblia, sablay. Nakakalungkot nga niya, manliligaw ka na lang, kailangan mo pa nang maglalakad sa'yo. Pinapati si pastor, gusto mo pang utusan, pastor, pakisabi naman, sagutin na lang ako. Nakakahiya ka, boy. You see, ang sinasabi ko yan, bakit nagkaroon ng ganyan? Kasi yung mind, whether you admit it or not, sa pagtagal niyong pakikipag-fellowship sa mundo, yung mind ninyo pantay. Kaya hindi elevated. Bakit? Kasi yung ministry that will help you focus on this, tinatabla nyo. Now you're having a hard time to prepare. Alam mo, sabi ko nga, Sir Maki, hindi mahirap mag-asawa dito. Napakadali mag-asawa dito Pero ang nagpapatagal sa'yo mag-asawa dito at nagpapahirap kuno sa inyo na mag-asawa dito sa simbahan natin because you have failures on your dignity. Or let me just say, you have worldly dignity as a Christian. Yun ang nakakalungkot na pangyayari kung ikaw ay isang kabataang Kristiyano, lalo na kung matagal ka nandito sa simbahan and you still have worldly dignity. You see? Kaya nga sabi ko sa inyo, ingatan, itong pinakamaganda, ministry. Yan ang matutulong. Involve yourselves in the ministry. Because, tinan mo, Sir Maki, mag-involve ka sa marami tayong ministry. Dito na lang sa loob, marami kang ministry dito makukuha. Ministry pa sa area, marami kang makukuha. Doon na lang sa, sa Good News Class. Good News Class itself, ang daming ituturo sa inyan. Ang daming ibibuild sa iyo ng Good News Class. It will build your patience. It will, most of all, it will build your love. You see, yan ang mag-uuhubog ng pagmamahal mo. Kaya nga kapag, yan ang kagandahan sa ministry, team preparation. Gusto nyo lumago yung pagmamahal nyo? Magpahubog ka sa ministry. Because ministry will build your love. Dahil yung pagmamahal na ituturo sa iyo ng ministry, pagmamahal yan ng Diyos. Na pag yung magmamahal ng Diyos, ang kinuha mo at i-apply mo sarili mo, later on, pagka nagkaasawa ka na team prep, ang gamit mo sa asawa mo ay pagmamahal ng Diyos at hindi pagmamahal na ayon sa mundo. You see, kung gaano ka-importante ang ministry. Kaya yung dignidad mo sa pag-aasawa mo, mataas. Hindi ka pantay ng iba. Yung dignidad mo, team focus, ngayon sa eskwelahan nyo, kung nasa eskwelahan man kayo, kung kayo man ay nasa office, iba. Bakit? Paano nila nakikita yan? How you separate yourselves. Who taught you to separate yourself from the ministry? Why? Because ministry will tell you, hindi mo na reputasyon yan. You see? Actually, pinahapyawan ko na lang yan, Sir Maki, pero ang totoo niyan, dignity and reputation ay hindi dapat, kumbaga, pwede pa natin paghiwalayin yan. You see? Pero yan ang sinasabi ko, pag may maayos ka ng dignidad, magkakaroon ka ng maayos na reputasyon. In fact, kaya nga naiangat yung dignity mo, it's because you have a good reputation. Tingnan nyo, let me just talk straight to you sa bagay na yan. Sabi ko nga bilang isang Kristiyano, madalas na ginagamit ko to We are living under the reputation of the Lord Jesus Christ. Simula nang tinanggap mo siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. You see, we are already and we've been a member of the church. We've now been a member of the church. Membro ka ng pamilya ng Diyos, membro ka ng simbahan ng Diyos. You're now a Christian. You see, as a Christian, you are living under the reputation of Christ. Tingnan niyo ang kaisipan ng mundo, young people. Ang tinuturo sa kaisipan ng mga young people. Ang ginagawa ng mundo.
build your reputation, walang problema dyan. Tinuturo ni Pastor yan eh. Pero sa atin, under the reputation of Christ. Yeah. Sa mundo, build your own reputation under your own way. That's right. Kaya nga ang babay, pag namuhay ka ayon sa reputasyon ng Panginoon Jesucristo, saan ka dadalhin yan? Sa ministry ng Panginoon Jesucristo. At kapag ikaw namuhay sa reputasyon ng Panginoon Jesucristo, of course, that's presence of mind, that's logic. You are elevated from the worldly reputation. Kaya nga dignitary ka eh. You are a heavenly dignitary. Bakit? Nasa sa iyo ang Panginoon Jesucristo eh. Nasa sa iyo ang salita ng Diyos. Nasa reputasyon ka ng Panginoon Jesucristo. At higit sa lahat, nasa iyo yung gawain ng Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ko sa inyo, young people, team focus, team preparation, mabigat ang ministry. That's right. Kung meron man kayong isang dapat may pagmalaki sa buhay nyo, yun ay kung ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod sa ikaw ay may ministry, that's a kumbaga sa badge mo yan eh. You see, ministry yan. Pag kaya na nakita sa'yo, oy, pambira, kumbaga medal mo yan na nakakabit sa'yo palagi eh. You see, dala-dala mo yan na may ministry. Kaya nga, may kita nyo dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse number 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Verse 4, but in all things, approving ourselves as the what? Ministers of God. You see that? Pagka ikaw ay tumatrabaho ng ministry ng Panginoon, you are God's ministers. Para sabi nga ni Pastor kahapon, sabi ko nga, kung naunawaan natin, members, church, kung naunawaan natin yung preaching ni Pastor last night, doon sa book of Ephesians, we are under that word teachers. Hindi iniisip ng iba yan. Actually, akala ng iba po sa atin, honestly, maaaring ang akala nyo pong kahit saman, ay di naman ako kabilang dyan sa teacher na yan. Ang mga teacher dyan, yan, yung mga preacher. Ano sinabi ni Pastor kahapon? Yung hindi mo inaakala, teacher ka pala. You see, bakit? There's something that can learn from you. Maliwanag yung sinabi ni Pastor doon. Pero yun ang nakakalungkot. Hindi ka nakakatulong sa edification kasi hindi ka nagiging teacher. Kaya hindi nagiging teacher kasi you're not living under Christ's reputation. In overall, ano na ngayon ang nangyayari sa anong picture ngayon ng buhay mo? Young people, ang baba ng dignidad mo. Akala nyo, mababang dignidad. Yung mga nakikita nyo sa labas. Minsan, ang galing natin mag-accuse eh. Napakababa naman ito. Tingin niya sa sarili niya. Yeah. Grabe naman to. May young people, pag nakakita lang kayo ng mga immodest magsuot, uy, grabe naman to. Ang baba ng dignidad. Ang baba naman ng dignidad nito. Ang baba ng lining. Ay, sorry. Ang baba ng neckline. Ang baba naman ng dignidad nito. Ganyan na lang niya masuotan ng sarili niya. Are you sure? Sila talaga yung may mababang dignidad. Tandaan nyo, young people, kahit nandito ka sa loob ng simbahan, kayang pababain ng diablo ang dignidad mo. That's right. Amen. Sabi ko sa inyo, He doesn't respect personalities. Walang sinasabi ng Diyos na, uy, teka, diablo na, uy, teka lang, mukhang ano talaga, hindi ko yata ito, hindi ko gagalawin to. No, kakayanin at kakayanin ka ng diablo. Kaya nga kung hindi elevated to, dahil binild ka ng ministry to have an elevated mind, kung hindi yan na-build sa'yo, kahit nandito ka, kahit dito ka pa tumira, dito ka pa matulog, dito mismo sa studio. Sinasabi ko na sa iyo, kami nga nandito na eh. Ako na nagsasabi sa inyo, kami na nandito, kami ng full-time staff, kaya pang sirain ng diablo ang dignidad namin. Right. It means it goes for everyone. Amen. Kaya ngayon, particularly sa inyo, young people, true honor, true respect. You see, ang nakakalungkot, kung mismong sa sarili nyo, young people, hindi nyo na nakikita yan. Yun lang. Ang nakakalungkot, kung mismong sa sarili nyo, hindi nyo alam, hindi nyo na nga rin nire-respeto sarili nyo. You see? Now, what I'm simply trying to tell you, why I'm showing you this, everything on this matter, you know why? It's because, tandaan nyo, ministry builds dignity. Take the ministry seriously. While you have the strength of your youth, while you have the ability to do things or to perform the ministry, take the chance. Take the privilege. Grab the privilege na mag-involve ka sa ministry because ministry will do greater things for your life. Sabi ko nga, lalo na sa inyo team preparation,
Huwag kayong maging passive dito. Yeah. Huwag kayong maging passive dito, young people. Minsan, pag sinabing young people, parang ang tingin nyo kagad sa tingin, angat ka. Angat ako. Hindi, wala na ako dyan. Sa mga teenagers na yan. No. No. I'm talking to you right now, team preparation. You see, I'm talking to you right now, team preparation. Mamayang gabi, tutuunan ko lang pa team focus. Ngayon, ako magsasalita sa inyo. I'm trying to help you here. You see, para susunod, yung ituturo nyo sa anak ninyo, mataas din ang dignidad. Tama. Tandaan nyo, dati na pag-usapan namin nila Pastor Hill to eh. Yung magulang, 100% yung pagiging Baptist. Bumagsak sa anak, 70 na lang. Pagpunta na sa apo, 30 na lang. Pagpunta na sa mga anak ng anak, 20, 25 na lang. Hanggang later on, ano na? Wala na. Wala na ang Baptist dignity. In fact, it's happening right now. As a church dignity-wise concern, marami na. Kagabi lang, pinag-uusapan natin nila, Pastor, wala na. Pawala na ng pawala. Yan ang estratehiya ng dyablo na hindi natin nakikita. Pawala na ng pawala ng pawala ng pawala. Kaya nga, anong nangyayari ngayon? Pare-parehas na lang. Ano nga sabi ni Pastor kagabi? Ano na lang ang lumalago? Para-church. Yeah. Para-church at saka parang church. Ako, sabi ko kagabi, yun ang tawag ko doon eh. Parang church. You see? So, again, young people, ministry builds dignity. Seryosohin nyo ang ministry, young people. Kung wala ka pa dyan, then grab it because it will build your dignity. Kung ikaw man ay nandiyan dyan na, take heed of it. Bakit? Because it will build your dignity. You see? So, I hope, young people, maliwanag yung pag-uusap natin dito. No? So, again, maraming salamat sa pagsama nyo. Ay, andito ko pala. Sorry. Hindi. Ito ang sinasabi ko, young people. Alam nyo, napaganda. We love you, young people. Ako, sinasabi ko nga sa inyo, naririnig nyo ako, Team Focus. Lagi kong sinasabi sa inyo, pag nag-send ako ng video sa GC natin, every time may service tayo, pinapaalalahanan ko kayo, I might miss Wednesday greetings for you. You see? Pero usually kasi kasama ko yung mga group leaders dyan, pero wala nang gumagawang group leaders dyan, so susuluhin ko na lang. So, again, inulit ko, ako sinasabi sa inyo yan, it's because I'm serious about this. Yeah. This is a serious matter. Sabi ko nga sa inyo, hanggat sa nagpapatulong kayo, sabi nga ni Pastor, hanggat sa nagpapatulong kayo, matutulungan tayo ng simbahan. Tutulungan tayo ng Diyos. Pero pag tayo mismo pumili na, hindi, wag mo na, iwanan mo na ako, hands off ka na sa akin, wala tayong magagawa dyan. Yep. Yan ang laging sinasabi ni Pastor. Kaya nga, again, inuulit ko, young people, marami kayong pwedeng influensyahan din. Kung sino man ang dapat na influencers sa mundong to, hindi yung mga nasa YouTube. Kayo. Kayo na meron nito at ministers ng Diyos. Class ministers. Kayo ba yan? Di, sila Conrad. Class. Conrad. Ay, hindi. Ano yung si Conrad? Steward. Ministers. Kayo, stewards. Stewards kami. Oh. Si Conrad, ministers. hindi, ano yun? Fanter Conqueror yun. Oh. Well, anyways, again, Sir Mac, you want to share something dyan? Kasi tagal-tagal ka naman. Yes. Alam niyo, Team Focus, isa sa mga team, naman tayo eh. Team Focus, Team Preparation, young people na lang, yan. Maganda yung nabanggit ni Sir Joe eh. Para sa mga team preparation, huwag niyong isiping angat kayo eh. Angat kayo kasi, alam niyo, ganito yan, mga kabataan, bilang isang kabataan ngayon. Ang pinakamagandang ilagay po ninyo sa kaisipan ninyo, hanapin nyo yung isang bagay na magpapaangat, hindi lang ang basihan ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Minsan marami tayong maraming ngayon, Sir Joe, ang kabataan na pamamaraan para iangat ang sarili. Yeah. Di ba? Pero eto yan, para makita ninyo, young people, kasi kung bakit mababa ang tingin ng kabataan sa ministry. Alam mo, sir, ito siguro, kasi alam ko ano to ngayon trending to ngayon Yung, kung mapapansin nyo, marami kayong madadaanan sa Reels. Alam ko, hindi ignorante mga kabataan dito Meron, sir, lumalabas ngayon. We are worshipers. Of course, we are. Ganyan. Nadaan naman na ba yan? Hindi mo ba nadadaanan sa Reels sa mga ganyan? Hindi, so ano pa lang ako, sibang pa lang ako shoulder. Hindi yan. Pinapakita nila, sir, yung kalagayan nila bilang worshiper. Wow. Kaya, minsan, at ang makikita mo madalas dyan, sir, mga kabataan. We are youth generation. Of course, kami ang
nahuhuli lagi pumupunta ng church. Ay, nahuhuling umuwi galing ng church. Ganyan, sir. Uso yan. Ano ba yan? Di ba, minsan sinasabi na of course, we are ganito. Because, kanina napanood ko, of course, I'm a judo player. Parang ganun yun. Sir, yung skip. Ngayon, tinanin nyo, Team Focus, kung mapapansin nyo, puro kabataan yun. Yeah. Diba? Puro kabataan yun. Of course, I'm a gym rat. I don't use this. I don't use that. Gym naman yun sa'yo eh. Hindi, ganun yung format, no? Tama, format. Totoo yun. Supportahan ko lang. Ang gusto ko makita ninyo dito, madaling maging proud, okay? Madaling maging proud kapag ang basihan mo yung mga makamundong bagay. Yeah. Pero ang tanong kasi niyan, okay, dignity, alam mo yung ganda ng pinag-uusapan nito, nabanggit nga ni Sir Joe ito sa mga kalalakihan na full-time kagabi. Hindi porket lalaki, walang mawawala sa'yo. Tandaan mo, mas maraming mawawala sa'yo. Yan. Sa mundo kasi, sa babae lang. Sa babae lang ang may nawawala. Tandaan mo, pati sa ating mga lalaki. Sa Biblia, parehas. At sabi nga, sa Biblia, sa Bible, sir, mas ang blame pa pag nawalan ang lalaki. Yun. Yeah, totoo yan. Diba? Kasi we are born to be a leader eh. Actually. So made to be a leader tayo bilang isang lalaki. Kaya nga kailangan pag-ingatan ng dignidad na bilang isang kabataan, ang galing ng jablo. Kaya gusto naming maging aware kayo kasi nabanggit nga to ni Sir Joe kanina, kagabi pala, yung akala mong tama, mali na pala. Diba? Ngayon, ilagay natin yan sa pinag-uusapan natin dito. Young people, yung akala nyo nagtataas ng dignidad ninyo, nagbababa pala ng dignidad ninyo. Diba? Kaya nga dito, maganda tong yung ginagamit nating text. Giving no offense in anything. Kasi anak ka ng Diyos eh. Yeah. Bilang isang kabataan, tandaan mo, hindi ka lang normal na kabataan ngayon. Yeah. Isa kang Kristiyanong kabataan. That's it. Isa kang kabataan na tagasunod ni Kristo. Yes. That is why you've got to be aware na wala ka dapat maging offense sa lahat ng bagay. Kaya nga, sabi nga ni Sir Joe, kung itutuloy niyo yan, it's all about separation. Bakit? Ano lang ba ang ministry? Ministry lang ba yung pag-serve lang ba? No. It talks about serving not just only to the people. Second, that's the main thing. Pero ang pinakauna niyan, yung maglingkod ka sa Diyos. Yeah. Kaya nga, ang sabi dito ng Bible, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Yeah. Yung hindi mo madungisan, yung ginagawa mo para sa Panginoon. Kasi ito yan, tandaan ninyo bilang isang kabataan, ang totoong nagtataas ng dignidad ninyo ay yung mga bagay na walang dungis. Yeah. Diba? Parang kaya nga sinabi dito, touch not the unclean. Yes, sir. Touch not the unclean. Kasi tinan yan, young people. Halimbawa, magsi-set up kayo. Parang kanina, sir. Dito, nag-set up kami. Okay, nakita ko yung setup. Okay, maayos. Sige. Pero madumi yung upuan. So, kahit anong ganda ng setup mo, may makita lang dyan na madumi at parang, kahit sabi mo maliit na bagay yan, that will affect the whole thing. Yeah. Diba? That will affect the whole thing. The whole picture. Okay, pag nag-picture ka dyan, at may isang sinag lang, bilang medyo nag-crash course ng ganyan, di ba? Pag nag-picture ka, kahit sabihin mong hindi yan against the light, pero may makita kang sinag dyan ng araw or liwanag dyan, makikita mo yung shadow malaki. At isa sa mga nagpapapangit ng picture, Sir Joe, is the shadow. Oh, yeah. May magandang angulo ng shadow. Yung shadow, kitang-kita natin eh. Pero, minsan makikita mo, kapag hindi ayon sa picture na yon yung shadow, at wala dapat yung shadow doon, maganda yung kasuotan mo doon sa picture, maganda yung background mo sa litrato, pero minsan tinan nyo ang nawawala, yung background. Bakit ka tumayo dyan? Ano ang main thing? Bakit ka tumayo dyan? Kasi may pader? Hindi. Kasi nagandahan ka sa background. Yeah. Bakit tayo tumatayo? Sino ang nagpapaganda sa atin? Hindi lang yung kasuotan natin. Ililipat na natin to. Yung Diyos. Diba? Yung ginagawa natin para sa Diyos. Yun ang nagpapaganda sa atin. Bilang isang Kristiyano, yun ang nagpapataas ng dignidad natin. Bilang isang Kristiyano. Bilang sa mga kabataan ngayon. Alam nyo naman yan kung paano binababa na ng mundo ang dignidad ninyo. Yeah. Diba? Sabi nga yung mali pinagmumukha ng tama para gawin nyo rin. Diba? Kaya nga, ang hindi nyo alam, yung isang bagay na yun na pala ang nagpapapangit sa imahe ninyo. Yun ay nagbababa na pala ng dignidad ninyo. Yung isang shadow lang, yung isang liwanag lang, na minsan nga sabi natin, di pwede na yan eh. Ano na lang, tataasan na, babawasan na lang yung contrast.
Gagawa ng paraan, babawasan na lang yung brightness. Hindi nyo alam, mas lalong didilim yung litrato. Kaya ngayon, pag in-apply natin yan sa ating buhay, sa inyong buhay bilang isang kabataan, pag in-apply nyo yan sa inyong buhay bilang isang kabataan, yung gawain ng Diyos na gusto ninyong, sabi nga ni Sir Joe kanina, gusto ninyong mag-involve. Diba? Gusto nyo maging bahagi, pero hahaluan pa natin ng ibang bagay, yun ang nagpapawala ng dignidad natin. Ang ganda nung meaning na binanggit ni Sir John ng dignity. Ang purpose, ang implication is iangat ka. Hindi ka ibaba. Yan ang gawain ng Diyos. Kaya nga, dito, ini-emphasize namin sa inyo bilang isang kabataan that you don't have to rush things na para makuha mo itong bagay na ito sa mundo. No, subukan mo munang mag-focus sa gawain ng Panginoon. Subukan mo ilagay ang sarili mo sa gawain ng Panginoon. Nabanggit to ng ating mahal na pastor. Hindi porket nasa gawain ka, matik mag-full ibang panawagan yun eh. Kung tatawagin ka ng Diyos na maging full-time in the ministry, tatawagin ka ng Diyos, huwag ka magmadali. Huwag ka mag-alala. Okay? At huwag ka ring matakot. Because it's not an experience of magic. Yes, sir. Hindi yan yung parang one snap of my finger at igaganong ka lang ng kung ano-ano dyan. Hindi ganyan tingin ng iba minsan, lalo pag nakarinig ng preaching. Talagang want to experience the magic. Isang iyak lang yan, forward yan. Oo. Gano'n lang yan. Lalo mo kung may nagaganon ka. Di ba? Di ba? Mga ganun bagay. Holy Spirit in a human form. Kaya nga, etong tandaan nyo, bilang isang kabataan, hanapin nyo yung magtataas ng dignidad ninyo sa tamang pamamaraan. That's my point. And the only way dito sa ibabaw ng mundo na ito na magtataas ng dignidad ninyo ng tama is the ministry. Di ba? Kung maalala nyo, yung preaching ni Pastor Hill na about sa House of Estefanas, di ba? Minsan, ilagay ninyo sa isip ninyo, bakit kaya ganun na lang magdesisyon ang household na yun? Bakit kaya ganun na lang yung sabi nila na we will devote ourselves in the ministry? Diba? Ibig sabihin, there is something in the ministry na may nagagawa sa buhay nila. Tingnan nyo, if you will be honest, team focus, team preparation, ang dami nyo ginagawa sa buhay nyo na hindi nyo rin naman alam kung anong equals yan sa buhay ninyo. Diba? Sabi nyo nga you're just going with the flow na lang Kayo na mismo nagsasabi. Diba? That's right. Hindi nyo na alam kung anong equals yan. Kaya nga, kakaganyan ninyo, ang baba na ng dignidad ninyo. Again, tandaan ninyo, bilang isang kabataan, kailangan mataas ang dapat meron kang maayos na dignidad. Kasi sabi ko nga, Kristiyanong kabataan kay. You're not just a normal young people, young men and young lady, na parang okay ka na sa lahat ng gusto mo pwedeng mangyari sa buhay mo. No. You're not that kind of young man and young lady. Ine-emphasize, tinuturuan ka ng salita ng Diyos na ibang klase ka. Ibang klaseng kabataan ka. Kaya nga, yan ang itatak mo sa isip mo. Kung ibang klaseng kabataan ka, ang dapat mong tandaan, hanapin mo ngayon yung isang bagay na talagang mag-aangat ng buhay mo bilang isang kabataan. Magtataas ng dignidad mo. Diba? Sa Bible, sir, may tinuturo na yung sa Book of Proverbs, yung kahalagahan ng dignidad ng isang asawa. Diba? Virtuous woman. Diba? Kung paano niya binibihisan ang kanyang sarili. It's all about dignity. Kung yun ay effective. And her ministry. Yes, sir. And her ministry, diba? Kaya nga, tinan nyo, sa lalaki may ganun din. Pag-aralan ninyo kung paano pinangaralan or tinuro ni Apostle Paul kay Timothy kung paano siya mag-act. Pagtaas ng dignidad ng lalaki din yun. Sa anak, ganun. Ibig sabihin, ang point ko dito, young people, you have the Bible na magtuturo na sa'yo kung paano iangat ang sarili mo. It means you don't need the things of this world. Basic things of this world, kailangan mo yan. Food, shelter, clothing, kailangan natin yan. Hindi naman namin dinidisregard dyan Hindi naman tayo dito ang pinopoint dito, young people, is realidad ng buhay ang makita ninyo. Kasi, ang problema ng mga kabataan ngayon, kakahabol sa mga bagay ng mundo na ito,
hindi nyo na nakikita ang realidad. Iyon ang nakakalungkot, Sir Jow. Yeah. Kapag hindi nyo na nakita ang realidad ng buhay, ibababa nyo na ang dignidad ninyo. Bakit? The reality of life will teach you the right or having a right dignity. Kasi bakit? Saan mo matututunan ang realidad ng buhay? Dito. Yeah. Sa salita ng Diyos. Sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, tinan mo, pag nandito ka, kailan ka natuto magbihis ng maayos. Yeah. Kailan mo natutunan na ito dapat pala ang kilos mo bilang isang kabataan. That's right. Sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na may mga bagay, okay? May mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito na siyang makakapag-push pa sa'yo na magtaas pa ng dignidad mo. No, I don't think so. The only way and the only thing na makakapag-push sa'yo para maiangat, ma-elevate ang sarili mo is the Word of God and the ministry of God. Kaya nga ini-encourage namin kayo. Again, hindi namin kayo pinipilit. Pinapakita namin sa inyo dito ang kagandahan. Sa Team Focus, pinapakita namin sa inyo ang kagandahan ng ministry. Team Prep, ang ganda ng topic nyo. Step up. Di ba? Tinuturuan kayo. Nakadalawang Friday na, if I'm not mistaken, na nagtuturo si Pastor na ang tamang, ito yan, para sa team preparation. Shout out lang sa inyo sa lahat ng mga nanonood ng team preparation. Hindi kayo ni Pastor tinuturuan manligaw. Naituro na yun. Naituro na yun eh. Ang tinuturo sa inyo, papaano yung tamang pag-akto para maging qualified ka sa pag-aasawa. Ganyan, di ba, Sir Jow? Tama, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me, ha? Hindi, kasi alam niyo kung bakit, sir. Minsan kasi, kasi the topic is step up, eh. The topic is step up. 1 or 2? Ha? O revolution? Hindi, nakatapak sa linya, eh. Palabas the topic is step up, eh. Ngayon, ibig sabihin nun, you've got to elevate, you've got to mature pagdating sa mga bagay. Yun yung pinopoint ni Pastor, eh. Kasi minsan doon na nakafocus, sir, eh. Kung paano, kaya nga, tama yun, tinuturuan kayo ni Pastor tumindig, pumorma. Kasi kasama lahat yun sa pag-step up. Kasama lahat yun, pero tinan nyo, bago sabihin ni Pastor yan, ano muna ang sinasabi ni Pastor? Ano muna ang sinasabi ni Sir Roy na minsan, inaano niya minsan nire-relate niya minsan doon sa sinasabi ni Pastor? It's the spirituality. Kasi, kapag na-miss nyo yung spirituality nyo at nag-focus kayo dun sa sinasabi ni Pastor lang na forma, ganito lang, hindi naman yun, pangalawa na lang yun, palaman na lang ni Pastor yun eh. The main quoting is yung bago niya sinabi yun. Hindi naman siguro na ibang mga nanonood yun, sir. Hindi talaga. Kasi kinikilig na sila sa comment pag gano'n na yung sabi ni Pastor eh. Pero mapapansin nyo kung ano sinasabi ni Sir Roy. Ano sinasabi ni Pastor? Yung spiritual. Bakit ko sinasabi Sir Roy? Kasi pinopoint ni Pastor si Sir Roy kasi si Sir Roy mismo naka-experience ng ganun. Bago siya pumorma kay Ma'am Christy, ano muna ang pinaayos sa kanya ni Pastor? Spiritual niyang buhay. Yun yung tinatawag nating stepping up, young people. Kasi yung spiritual mo, pag hindi mo pinuntirya yung spiritual mo, para general na tayo, team focus, team prep, bababa ang tingin mo sa sarili mo eh. Alam mo ito nakakalungkot, Sir Jow eh. Ang taas ng tingin ng Diyos sa atin, pero ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Meron pa nga sa nakakalungkot. Ano, sir? Yung mataas ng tingin sa inyo, itinataas na ng Diyos yung tingin niya sa iyo. Ikaw nang nagbababa. Yun. Hinahatak mo pa nga eh. Yeah. Parang gusto mo pa isama yung Diyos sa kalokohan. Isama yung Diyos sa kalokohan mo eh. Kaya nga, alam nyo, ito, young people, nasa inyo na ang mga bagay na siyang magtataas ng dignidad ninyo. Full package ang ministry, kapatid. Yeah. Nais kong sabihin sa inyo, wala kang dapat katakutan na involve mo ang sarili mo sa ministry. Maraming makakapag-testify dito na maraming nag-turn down ng promotion. Promotion ay pambira. Alam nyo naman yan, sa mga working. Pag sinabing na-promote ka, angat din ang sahod mo. Angat din ang lahat. Angat ang buhay. Di ba? Yeah. Pero maraming nag-turn down sa ganyan. Yung dapat na nag-o-office na sa mga matataas na linyada ng trabaho, tiniturn down nila. It's because of ministry. Worth it ba? So, tanong mo sa kanila, kasi sila magsabi sa'yo na super worth it yan. Bakit? Yung kalagayan nila ngayon, hindi nila natanggap yung mataas na sahod.
Pero ang pinakamaganda, umangat ang dignidad nila. Kaya nga, tingnan nyo, marami kayong maririnig na testimony. I can point some to you. Kung gusto nyo, lapitan nyo ako. Kung pag nakita nyo ako, tuturo ko sa inyo kung sino yung mga sinasabi ko dito. Hindi man sila na-promote, hindi man nila naabot yung mataas sa trabaho. Pero ngayon, hinahanap-hanap sila ngayon ng mga offices. Hindi na sila nagtatrabaho doon pero hinahanap-hanap sila ngayon. Kumbaga, nandoon sir, gagamitin ko yung word na pinipilit silang makabalik. Ang tanong, anong nakita nila sa kanila? It's the work ethic? No. It's their dignity. Alam nila na hindi naghahabol yung tao na ito sa mundo, kundi ang priority niya is yung relasyon niya sa Diyos. At pag naging ganyan ang priority mo, yung gawain ng Diyos, young people, aangat ang dignity. Hindi mo kailangan sumabay sa mundo para umangat ang dignidad mo. No. Kalimutan mo yan. Mag-focus ka sa isang bagay na talagang totoong mag-aangat ng dignidad mo. And that is yung salita ng Diyos. Bago magtapos, sabi ng Proverbs, chapter number 5, or 3, di ba? 3, verse number 5. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Di ba? Yan yung sinasabi. I-commit natin yung sarili natin sa Diyos. Yan yung isang bagay. Kasi pag kinumit mo ang sarili mo, makikita mo ang ganda ng gawain ng Diyos. Pag nakita mo ang ganda ng gawain ng Diyos, magiging aware ka ngayon. Magiging aware ka ngayon. Okay? Magiging aware ka ngayon sa sitwasyon mo. Mapapansin mo, kailangan ko mag-ingat. Kasi, sabi nga ni Sir Jao, iba na ang taas ng dignidad ko ngayon. Alright? So, kaya young people, kailangan ninyong bigyang pansin yan sa buhay ninyo. So, again, inuulit ko, young people, this is a serious topic. Ministry builds dignity. Sabi ko sa inyo, what is dignity? It is a true honor. It is the elevation of the mind. 2 Corinthians chapter 6, ang context ng 2 Corinthians chapter 6, verse 1 hanggang verse 10 is about the ministry, the summary of the ministry. And verse number 11 down to verse number 18, yan yung magsasabi how ministry will help you build your dignity. Amen. Bakit? Sa verse 11 to verse 18, dyan yung makikita ang alin? Dyan yung makikita ang pagpapaseparate sa inyo ng Biblia. Because if you want to have a true honor and the elevation of a mind, ministry will help you do that because ministry will separate you from the mindset of the world. Ngayon, sa pagtatapos natin, before we end, kasama natin dito ang ating mahal na pastor. And of course, yan, andyan ang mahal na pastor and they're already preparing their lunch. Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo at sila ay ngayon ay currently nasa kantin. Nasa suwal na sila at sila ay pakain na ng dinner. Yan. And Pastor Hill, maybe can you share words of encouragement para sa ating mga young people for topic ministry builds dignity? Nakamute po. Nakamute kayo, sir. Sir, nakamute po sir, kayo. Nakamute po kayo, sir. Nakamute. Yeah. Salamat sa Panginoon na nakita-kita tayo kahit malayo kami. At, Amen. At least tuloy-tuloy ang programa natin. Actually, katapos lang ng meeting ko with the US pastors. Mm-hmm. At ngayon ay we're about to eat our lunch. At lahat ng ginagawa natin, tandaan nyo ito, anuman ang ginagawa natin dyan, yung programa tuloy-tuloy at para maprotektuhan natin yung buhay ng bawat isa, maganda yon. Yung kung naalala nyo, yung sinabi ko sa inyo, na ang ministry ay yan ang ating protection. Yeah. Okay? Amen. Ministry is our protection. If you can remember that. Kaya ako'y naniniwala na dapat lamang nating mahalin ang ministry at mag-involve sa ministry. Kasi hanggat hindi tayo nag-involve sa ministry, hindi natin iyan ay kapahayagan na hindi pa natin nakikita ang kahalagahan ng ministry. Kaya malungkot man sabihin na kapag
ang isang Kristiyano, ang young people, for example, young lady or young man, na hindi nag-involve sa ministry, ay hindi niya pa nakikita ang pangangailangan niya sa kanyang sarili na kailangan niyang matulungan ng ministry. Do you understand? Maraming natatakot na ganyan. Maraming natatakot sa ganitong klaseng gawain, not knowing na ito yung solusyon sa kanyang pagkatakot. Yeah. See? Now, sino man na nag-iisip na maging maayos ang buhay sa ministry or maging maayos ang buhay sa family, ay kinakailangan talaga na mag-involve sa ministry at hindi katatakutan ng ministry. You see, kapag ang ministry, sinasabi ko po, ministry is our protection. Yeah. No, ministry is our protection. That's why we should also protect our ministry. Amen. You see? So kaya, sino man na gustong maging maayos ang buhay, sa buhay nito, habang kayo ay bata pa at nandiyan pa yung kalakasan, you know, ito yung pinakang kalusugan natin. Ito yung pinakang kalusugan natin sa ating buhay, no, na nag-i-involve tayo sa ministry. Kalusugan ito, no? Kaya dapat mag-involve at matuto tayong mahalin natin ang ministry. Kaya tayo nandito, dito kasi nagsisimula ang lahat sa kaligtasan. Kaya Yes, no sir. wonder Amen. kung bakit ang Diablo, tinatanggal ng Diablo ang issue ng salvation, ang issue ng soul winning, kasi it all starts, life starts from salvation. Ganun yun. So kapag ka nawala na ang issue ng salvation, lahat ng buhay ay para-parehas na lang. Kasi lahat ng buhay ay para-parehas na lang. Wala na. Basta't hindi na issue ang kaligtasan, lahat ng buhay ay para-parehas na lamang. Kaya dapat mag-involve tayo sa gawain, sa ganitong klaseng gawain. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Nandito kasama ko ang mga soul winners natin at para sila ay mag-involve sa soul winning. Amen. Sapagkat alam natin na mahalaga yung soul winning, at dito nga sabi ko nagsisimula ang buhay. Ngayon, lahat ng mga bagay na ito, at kung dito tayo magsisimula, mga kapatid, kung dito tayo magsisimula, ay kinakailangan huwag itong mawawala sa ating buhay, yung soul winning na ito. Kaya ganun na lamang ang paghihikayat ko, ganun lang ang pag-i-encourage ko na ang bawat isa ay mag-involve sa soul winning, maging dyan sa ating simbahan, mga kapatid. Kasi importante ito. Lahat ng klase ng buhay, lahat ng, kung gusto mo magkaroon ng magandang pamilya balang araw, dito yan magsisimula sa kaligtasan. Amen. Walang maayos na pamilya kung hindi maayos ang kanilang kaligtasan. See? So, ang kaligtasan magbubunga ng kaligtasan ng pamilya. Naunawaan nyo? Yung kaligtasan natin spiritual, magbubunga ng kaligtasan ng ating pamilya, physical. Ewan ko, sana nakuha nyo yun. Yung kaligtasan spiritual, magbubunga ng kaligtasan pisikal. Kasi ang isang taong ligtas, lahat ng makakasira sa kanyang pisikal, maiiwasan niya. Iniligtas tayo ng Panginoon hindi lamang sa spiritual, kundi niligtas din tayo ng Panginoon sa pisikal. Kaya nararapat lamang na bigyan natin ito ng panahon, yung ministry na ganito, sapagkat maraming nadadala ito sa ating buhay. Madaming nasasakupan ito sa ating buhay. No? Kaya bigyan natin ng halaga ito, mga kapatid. Amen. Amen. At mag-involve tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Hindi lamang tayo nag-aspire ng ministry like being choir member, being Sunday school teacher. Wala yan. That's right. Occasional lang yan. Mangyayari lang yan ng Sunday. Mangyayari lamang yan kung kailan may service. Yeah. Pero sikapin natin, yung araw-araw involved tayo sa ministry kasama ang ating buong pamilya. Amen. Okay?
gawin na natin yan habang binibigyan pa tayo ng kalakasan ng Panginoon. That's right. Na katulad ng sinasabi ni Solomon, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Amen. That's right. Alam niyo, the worst, yung mawalan ka na ng kasiyahan sa isang bagay na kailangan mo. You. That's right. Kasi kailangan mo ang masayang pamilya, pero nawalan ka ng kasiyahan. Bakit? Nawalan ka na ng kasiyahan na pangpasaya sa pamilya, which is the ministry. Amen. I'm telling you, ministry ay hindi istorbo sa pamilya, kundi protection niya ng pamilya. That's right. Kailangan mo ang protection. Kung kailangan mo ang protection, ang magpo-protect ng kasiyahan ng pamilya, ang magpo-protect ng pagkawasak-wasak ng pamilya, ang pagpo-protect ng kalokohan ng bawat pamilya, walang iba kundi ang ministry. So kaya nga, kinakailangan mag-involve tayo doon sa magpo-protect sa ating pamilya. Inuulit ko, ang kaligtasan spiritual ay kaligtasan physical. Amen. Amen. Alright? So, Amen. maraming salamat at salamat kay Janiel, kay Maki na ay pinagpapatuloy nyo ang programang ito na nakakatulong sa mga kabataan. Hindi lamang ito ngayon. Kung hindi man ito, kung nararamdaman nyo po ito na hindi ito mahalaga, mararamdaman nyo ito na mahalaga pagka wala na. Yeah, that's right. Kasi malungkot man sabihin, pero yan ang totoo. Kaya habang nandiyan pa, ay i-encourage natin ang bawat isa na mag-involve tayo. Mag-involve tayo sa mga programa sa simbahan po natin. Amen. Okay? So maraming salamat, Jow at Maki. At maraming po salamat sa lahat na nandito uli. At ipapakita yung aking mga kasamahan dito. Yeah. Shoutout po kay Sir Dominic. Pastor Richon, ang ating host dito. Amen. Si Dominic nandun. Yes. Sige, kain lang, bro. Ayan. Hindi siya pwede makahiwalay kay mami niya kasi Iyak po yan, Pastor. Ayan, ito yung mga mga young people na hindi ko alam na nakarating na pala sila rito. Ayan. Ayan. Okay. So, all right. So, again, maraming salamat. Amen. At, enjoy the rest of the day. Enjoy. Amen. Thank you po, Pastor Hill. All right. Thank you, John. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you very much, Pastor Hill. Again, ay tayo pinagpala ngayon na young people... Isama nyo lang sa panalangin, ha? Isama nyo lang sa panalangin dito kasi medyo talagang mainit dito. Yes, sir. Yes, sir. Parang kaya pa nasuwaldan tayo eh. Mainit din po dito eh. Sobra din po. All right. Thank you po, Pastor Hill. Thank you po. We will pray po. We'll pray. All right. Okay. Amen, amen. All right, muli maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo. Team Focus, Team Preparation, thank you for being with us. And tandaan nyo, if you want to live your life with a higher dignity, yes, get the ministry. Shoutout lang Be the ministry. na lumabas na. Dominic Mendoza is watching. Oy, shoutout. Shoutout sa'yo, Adam. Yeah, well, anyways, again, thank you for being with us. Thank you very much. And Team Focus, kita-kita tayo sa panibagong topic na pag-uusapan natin mamaya. And watch out also, Team Preparation, for the further announcement na merong activity tayo by the end of this month. And let's get excited dahil patuloy na pinapalakas ng Panginoon through our pastor, through our church, ang spiritual life niyo, young people. Kaya all I want to say to you is, take heed, grab the opportunity, grab the privilege, and love the blessing. Yan ang masasabi ko sa inyo lahat. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa akin. Sir Maki. Thank you very much, Team Focus and Team Preparation of North, South, East, and West Corners. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang tanghali po sa inyo, sa ating po mga international viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat ng kasama po dyan ni Pastor Hill, pastors and staff, and mga soul winners po dyan, evangelistic team. Magandang tanghali po sa inyo, praying for the success of the evangelistic meeting dyan. Okay, and of course, mamaya, Team Focus, magkita-kita tayo. And gaya ng sinabi ni Sir Jow, Team Focus, Team Preparation, antabay lang. At merong malaking mangyayari para sa atin, sa inyo, Team Focus and Team Preparation
this month. Alright? So, keep tuning in. Maraming salamat po. And again, magandang tanghali sa inyo lahat. And also to our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in with us. And it's always a great blessing that you are watching with us. And on top of all of this, lagi po naming sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon, brethren. Amen. Bye.